Mga ganung tao na, halimbawa, may nakamit sila na kanilang achievement, ay sinaselebrate nila yon. And minsan, kapag nagtagal ang mga panahon, ay umaabot ito ng ilang mga taon at sinaselebrate pa din nila. No? Ganun din, pagdating sa friendship, no? Kadalasan kasi, sa mga relationship lang, sa mga couples, ang sinaselebrate ang anniversary. And sa iba naman, nauuso na din yung pati friends ay sinaselebrate ang anniversary, no? Katulad sa mga FB, sa mga Facebook, may mga notification sa'yo na you are now friends with ganito for 4 years, no? Halimbawa, example ganun. 4 years na kayong magkaibigan sa Facebook, no? So, di ba nakita natin dito na pinapatatag ng pagkakaibigan, no? Kung gaano katagal ang pinapatatag ng pagiging pagkaibigan ng isang tao. Ganun din dito sa pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kaibigan. Hindi lang basta kaibigan, kundi totoong kaibigan, no? Buksan natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 18, verse 24. Proverbs chapter 18, verse 24. Babasahin ko siya sa ESV version. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So, let's pray po muna. Ang malaming Diyos sa dakila, makapangyarihan sa lahat, binabalik po namin lahat ng papuri sa inyo, Panginoon. At Lord, hindi po kami nagpapasalamat at nakarating po kami dito ligtas sa iyong iglesia. At ganun po, Panginoon, bless po ako ng kalakasan, kadalinuhan na may pahayag po ito na maayos at tama. At ganun po sa mga tagapakinig na makuha pa nila ang mensaheng pinapadala niyo, Panginoon. May saboy po namin ito at panglakaran po namin ito sa aming mga buhay. At binabalik ko namin lahat ng puri para salamat sa Pangalan ng Jesus. Amen. So, ang text natin ay Proverbs chapter 18, verse 24. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. No? So, pag-uusapan natin dito ay ang blessing ng totoong pagkakaibigan or the blessing of true friendship. No? And alam naman natin, no, lahat, bawat isa sa atin, may mga kanya-kanya tayong kaibigan, may kanya-kanya tayong mga minamahal sa buhay. No? And siguro sa mga workplace natin, sa mga classmates natin, ay kinoconsider din tayo na friends, no? Tinatawag natin silang friends or best friends or close friends, no? Pero dito, ang pag-uusapan natin dito ay ang totoong kaibigan, no? Malalaman natin dito sa pag-uusapan natin ngayon, no? Itong Proverbs muna ay isinulat ito ni King Solomon, no? Kung hindi nyo kilala si King Solomon, ay isa din siya sa mga nagsulat ng Proverbs, no? And kilala din siya sa madaming asawa at madaming anak, no? Kung kapag papasin niya sa Bible, sino ba yung tao na madaming asawa at madaming anak? Siya yon, si Solomon yon, no? Siya din ang King of Israel na son of David. Kilala niyo naman si David, di ba? Na siya yung sa popular niyang na story sa Bible, yung David and Goliath, no? Kilala natin siya. Kilala din si Solomon bilang wisest man or known about his wisdom. No, kaya din ito yung sinulat ng Proverbs dahil nga sa kanyang, binigay sa kanyang Panginoon na wisdom. No? And ayun dito sa pag-uusapan natin ngayon sa Proverbs chapter 18 verse 24. Pag-uusapan natin dito ang the true friendship is not about having many friends, but about having a friend that is rooted in Christ and Him as the foundation. No? The true friendship is not about having many friends, but about having a friend that is rooted in Christ and Him as the foundation. So may dalawa tayong pag-uusapan dito. Una ay ang the impact of friendship choices, and pangalawa, the qualities of friendship. No? So, simulan natin ang ating unang punto, no? The impact of friendship choices. So, di ba, tayo mga tao, di ba, simula pagkabata natin ay may mga nakakalaro na tayo, may mga nagiging kaibigan tayo. Yung pagdating sa school, doon mas lalong lumalawak ang ating kaibigan, nakikisocialize tayo sa mga bawat isa, at dahil sa school ay nakakabuo tayo ng pagkakaibigan. Ganun din sa workplace, no? Kapag nagtatrabaho na ay
makabuo ka din ng kaibigan mo sa mga workmates mo. Ganun din, same sa school, same sa workplace, no? Doon natin nakuha ang mga kaibigan, no? Nakakilala natin sila sa school, sa mga kapitbahay, ayan, sa ating mga bahay, sa ating mga kalugar. Madaming mga tao na nagiging kaibigan natin, no? Even sa online, no? Sa mga online, like social media, sa mga Facebook, ay may nakikilala din tayong tinatawag nating kaibigan or friends, no? And dito naman, no, kung napapansin natin sa mundo ngayon, paano nga ba namimili ang tao ng kaibigan? Diba? Namimili sila sa pamamagitan ng same interest. Halimbawa na lang, halimbawa ako, may paborito akong laro, online game, and may nakilala akong ganun din, same interest kami. So dahil doon, nakakabuo kami ng friendship, dahil nga, parehas kami interesado dito, baka may mabuo kaming experience or kahit ano pa. Ganun din, no? Same doings, halimbawa sa school, sa classmates. Dahil parehas kayo nag-aaral, makabuo kayo ng bonding nyo, kung paano ito sasagutan, halimbawa groupings, diba? Madaming mga way. Ganun din, same habit nyo, mga habit nyo, no? Madaming reason para makakilala ka ng bagong kaibigan. Pero, ang sinasabi dito sa verse, a man who has friends, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. No, so, a man of many companions may come to ruin. So, di ba, ang gusto ng isang tao, madaming kaibigan, para madaming malalapitan. So, tingin nyo ba, totoo silang mga kaibigan? No, doon natin sana may kita kung totoo ba sila. No? Pagkakaroon ng madaming kaibigan ay hindi laging totoo. No? Hindi lagi sila totoo. Alam naman natin yan. May mga nausap pang post sa Facebook na ako laging nandyan para sa kanila, pero ako paano naman ako? Hindi sila nandyan para sa akin. No? May mga nausang posts na gano'n dahil nga nandyan sila para sa kaibigan nila, pero yung mga kaibigan nila wala para sa'yo. No? So, doon nakikita mo doon na hindi pala lahat ng kaibigan ko totoo, no? Na ginagamit lang ako. Madaming ganun. No? So, dito na, sa sinasabi ko sa Bible na, ayun nga, na it may come ruin our lives, no? A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Doon muna tayo sa man of many companions. No. Halimbawa na lang, madami kang companions, no? Madami kang kaibigan. Sabihin natin, inside the church and outside the church. And di ba, ang pinupunta natin dito is yung impact of friendship choices. And madami kang kaibigan, no? Sa labas at sa loob. Paano mo mamamanage ang pagiging pagkaibigan mo sa kanila kung ang ginagawa ng kaibigan mo sa labas ay taliwas sa ginagawa ng kaibigan mo sa loob? Paano mo mamamanage ang sarili mo na susundin ko ang kaibigan ko sa labas sa mga gusto nila, ganun din susundin ko ang kaibigan ko sa loob ng iglesia sa mga gusto nila. Kasi madaming mga ganyan, no, na pwede nyo kasing iprofess sa sarili nyo na Kristiyano kayo ay totoo na, no? Ganun, pinaprofess nila, Kristiyano ako, nagsisimba ako. And at the same time, paglabas ng iglesia, hindi na Kristiyano. Nakikisama na ulit, nakikiparty na ulit, and di lang basta party, kundi kaliwas pa sa mga nakakalulugod sa Diyos. No? Diba? Ang ganun din, no? Kapag ang mga kaibigan natin sa labas, kapag magagandang nangyayari sa atin, minsan nakasupport pa sila. Nandyan sila para sa'yo, nakikiselebrate sila. Pero pagdating ng mga in times of need na o mga problem, diba minsan hinahanap-hanap nyo sila. Nilalapitan nyo sila, and minsan napipil nyo na parang dito makikinig sa akin, no? May mga ganong mga nararamdaman tayo, no? And ganun mapipil mo kapag madami kang kaibigan, no? Na akala mo totoo sila, pero hindi. And isa pa sa impact na may impact sa'yo kapag madami kang kaibigan ay makadevelop ito ng pride, no? Dahil, sikat ka pala, madami kang kaibigan, madami kang kakilala, makadevelop ka ng pride dahil sa, maganda sense of humor mo, no? Kaya,
nakakalikom ka ng mga iba't ibang tao. Diba? Dahil na-entertain sila sa'yo, and ikaw yung napupurihan, ikaw yung nalilift up dahil sa pagiging madami mong kaibigan. And, ayun din, di ba? Lahat naman tayo kailangan natin ng kaibigan. May sinasabi nga dito na a friend in need is a friend indeed. And ayun nga, nakita natin dito ang mga iba't ibang impact sa atin kapag madami tayong kaibigan, at hindi lang basta kaibigan, kundi wrong choice of friendship pa. No? Ayun nga, ganun din, no? Kahit ng mga celebrities or mga iba pang mga kakilala natin na actors, akala natin, okay na sila, like, madami silang friends, no? Pero minsan may makikita tayong mga issue about sa kanila, no? May mga nagpo-post about sa friendship nila, about sa nangyayari sa kanila, and parang nagka-cut off na sila sa isa't isa, no? So, kita natin na kung ano yung magiging resulta kapag madami kang kaibigan at nasa maling kaibigan ka pa. Ganun din, no? Kapag ang kaibigan mo na napili ay mali at doon ka sumasama at nagkaroon kayo ng misunderstanding, kadalasan pa ay napopost ka pa sa Facebook, no? Na papalagana pa ang mga gagawin niyong kasalanan, nagkakasiraan pa kayo, no? Na dahil na itinuturo yung mga friends siya, pero dahil lang sa konting misunderstanding, konting disagreement, nawala na ang pagiging pagkakaibigan nyo. So, ang ending doon ay di talaga sila ang totoo mong kaibigan, no? Nakasama lang sila sa happiness, not in struggles. And dito din makikita natin sa marami nating kaibigan, dito din natin makikita ang character natin at kung ano ang ginagawa natin, kung ano ang nai-influensya sa atin, no? Halimbawa dito sa church, nandito ang circle of friends mo sa loob ng iglesia. Ano ang may influence sa iyo nito? Siyempre, mga word of God, mga utos ng Diyos, and doon umiikot, no, patungkol sa salita ng Diyos. Pero pagdating sa labas ng iglesia, ano ang may influence dito sa iyo? Kasalanan, mga party engagement ng kahit saan-saan. Meron bang word of God na makikita ka sa labas? Maging honest tayo sa ating mga sarili, no? Meron ba tayong makikita sa ating kaibigan na wala sa loob ng iglesia na makikita na natin ang salita ng Diyos? Di ba? Wala. Wala. Kasi, ano ba ang naidudulot nito sa atin? Bonding, party, ayun nga, di ba? Mga kagustuhan natin. Mga kagustuhan, and sa loob ng iglesia, ano yung makakuha natin? Salita ng Diyos at mga guidance patungkol sa Biblia. At isa pa na maka-influence is, ikaw ba ay naka-influence sa mga kaibigan mo sa labas o ikaw ang na-influensyahan ng mga kaibigan mo sa labas? No? Kasi madaming ganyan na scenario, mga situation na akala mo pag nasa loob ng church ay okay naman eh, parang banal naman eh. Pero pagdating sa labas ng simbahan ay pagkasama lang ang kanyang mga kaibigan, doon lumalabas ang totoong kulay na taliwas sa kung anong ginagawa sa loob ng simbahan. And ang mali pa doon na imbis na ikaw ang maka-influensya ng salita ng Diyos sa kanila, ikaw pa ang na-influensyahan ng kasalanan nila sa iyo. Na imbis na ang ginagawa mo sa buhay mo ay minomortify mo ang iyong kasalanan, ang nagagawa mo ay kabaliktaran, na mumortify mo ang kabanalan mo. Dahil nga, mas dominate ka ng pagiging kasalanan dahil kaysa sa pagiging pagkabanal mo. At isa pa ang klaseng kaibigan na mali ay nag-i-exist lang siya kapag may i-offer ka sa kanya o may i-offer siya sa'yo. Halimbawa na lang, kapag may panggagamitan ka, halimbawa sa utang, doon lang siya sumusulpot. Kung napapanood niyo yung Pepito Manaloto, si Tommy, kung kilala niyo siya, tinatawagin na si Pepito kapag mangungutang siya, no? Pepito my friend. Ayun, isa na yun. Ganun din kapag sa totoong buhay, diba, mangungutang ka,
di ka magpaparamdam ng napakatagal, pero kapag bigla ka na lang magchat-chat sa kanila na, ay nga, manghihiram ka ng pera. Ganun din sa pagdating sa school. Kapag, ay nga, kapag naipagkaibigan ka sa matalino, pero hindi mo naman ka-vibes, kinakausap mo lang siya kapag may kailangan kang sagot. No? So, napakamaling halimbawa ng pagkakaibigan yon. So nakita natin dito sa unang punto natin ang mga impact ng pagpili natin ng kaibigan, pagpili natin ng mga maling kaibigan, kung ano ba sila, kung ano dapat tayo. And nakita natin dito kung paano nila nag-ruin ang ating buhay, hindi lang ating buhay, kundi ang mga ginagawa din natin, ating kabanalan din, no? Nasisira din sa pamamagitan nila. Minsan, ang masakit pa dito kapag ikaw pa mismo ang nakikisira mismo sa loob ng iyong iglesia kapag nasa labas ka na ng kasama ang mga kaibigan mo. And sa pangalawa naman natin na pag-uusapan ay ang qualities of friendship or the qualities of true friendship. So pag-uusapan natin dito, saan ba natin sila makikita? Kung nakita natin na mali pala ang kaibigan sa labas dahil nga ang makuha lang natin ay kasalanan at taliwas sa mga utos ng Diyos, sa mga kagustuhan ng Diyos, saan natin ito makikita ang totoong kaibigan? Walang iba yan kundi sa loob ng iglesia. Sa loob ng iglesia. So, bakit kaya, no? Bakit kaya nandito sa loob ng iglesia? Dahil, ang akala mo na nag-comfort sa'yo na nasa kaibigan mo sa labas ay nakakatulong, pero, ang impact lang nun sa'yo ay minsan natutolerate ka pa sa nagawa mong mali, minsan nagagaslight ka pa, or pag sinabing gaslight ay parang hindi naman, mali na nga yan, pero parang nagiging tunog tama pa. Ganon. Diba ganon yung mga na-influence sa atin ng kaibigan natin sa labas. Pero kapag nandito tayo ng mga kaibigan natin sa loob ng iglesia, ay maitatama tayo. Madidisiplina tayo ng bawat isa. At kung mapapansin nyo ang difference ng kaibigan nyo sa labas at kaibigan dito, ang napapayo nila, sarili nilang opinion. Ang napapayo ng kaibigan mo sa loob ng iglesia ay salita ng Diyos. Amen. Diba? And kung mapapansin natin, sila mismo ang magtatama sa iyo, mga kaibigan mo sa loob ng iglesia. Sila mismo ang nandyan para sa iyo. Sila mismo ang nakatingin ng kasalanan mo at sila din mismo ang nakatulong maitama at makabangon ka ulit sa pagkakasala mo. Kung makikita natin dito ang influence sa atin ng mga kaibigan natin sa loob ng iglesia, didisiplina tayo, nalilid tayo sa tamang daan dahil ang mga itinuturo nila ay salita ng Diyos at utos ng Diyos. Nagagabayan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at hindi sa mga opinion lamang na nasa labas. Sila din ang nakapag-encourage sa atin na makabangon pa. Kasi nga, kadalasan sa mga kaibigan natin sa labas ay parang dinadown ka pa mismo or tinotolerate pa ang kamalian mo. Pero dito, sa loob ng iglesia, kapag nagpa-disiplina ka or nagpatama ka, ay itatama ka talaga. Dahil masakit man marinig ang katotohanan ng gagaling sa kanila, dahil nga sa kasalanan na gawa mo, ngunit nandoon ang pagmamahal ng tunay na kaibigan dahil naitatama ka sa iyong kasalanan. Na dapat may develop natin sa bawat isa ang Christ-centered friendship. Si Kristo ang nasa gitna at nag-uugat ng pagkakaibigan. Kung isipin nyo kung walang Kristong pumapagitna sa inyong pagkakaibigan. For example, yun nga, kaibigan nyo sa labas, anong ginagawa nyo kapag magkasama kayo? Nag-e-enjoy kayo sa labas, minsan, ginagawa nyo pa ang mga bawal. No? And, paano naman kapag dito naman tayo sa loob ng
church o sa loob ng iglesia. Kapag ginawa mo yan, may tama ka, may kitamang kamalian mo, malidisiplina ka, at matutuloy pa ang pagiging pagkabanal mo dahil nga may gumagabay sa iyong mga kapatid o mga kaibigan na totoo. Ganun din dito, no, na may kita natin sa loob ng iglesia, nakakaparinig tayo ng salita ng Diyos. Sa labas, ano napapakinggan natin? Pagmumura o kahit ano pang mga pagiging makasalanan o mga kasalanang salita na narinig natin. Pero sa loob ng iglesia, dito ka matututo ng sarili mong buhay kung paano pumalakad sa tama ang iyong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa din dito example ng friendship na totoo ay yung kay David and kay Jonathan. Isa siyang example na nagmumula sa Bible na mababasa natin dito na sa 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 5, buksan din natin. 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 5. As soon as he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. And David went out and was successful wherever Saul sent him, so that Saul set him over the men of war. And this was good in the sight of all people, and also in the sight of Saul's servants. Kung nakita natin dito, ang pagkaibigan ni Jonathan at David, nag-covenant pa sila. Kung isasama rin natin ang story nila ni David and Jonathan, ang kwento dito ay si King Saul kasi ay gusto niyang papatay o gusto niyang patayin si David. And si King Saul, anak niya si Jonathan. At si Jonathan, kaibigan niya si David. So di ba napakahirap na situation nun? No? Halimbawa, ikaw si Jonathan and may tatay ka na gustong patayin kaibigan mo. Di ba parang hirap kampihan? Sino ba papanigan ko dito? Pamilya ko o kaibigan ko? Diba napakahirap na situation nun? And minsan, may mga senaryong ganun talaga sa totoong buhay na minsan ang pamilya mo pa ang kalaban mo. Bakit kaya? Dahil ang kaibigan mo ang mas nasa salita ng Diyos at yung pamilya mo ay wala sa salita ng Diyos. No? Kaya napakamahirap na situation kung isipin man natin na sana huwag naman mangyari sa atin na dumating sa ganon. And ayun nga, may kita natin dito na kung paano tinulungan ni Jonathan si David makatakas. At babasa din natin ito sa 1 Samuel chapter 20 verse 16 to 17. 1 Samuel chapter 20 verse 16 to 17. And Jonathan made a covenant with the house of David, saying, May the Lord take vengeance on David's enemies. And Jonathan made David swear again by his love for him, for he had loved him as he loved his own soul. So nakita natin dito nung gaano kamahal ni Jonathan ang pagkakaibigan nila ni David, na nag-covenant sila na may the Lord take vengeance on David's enemies. Sino ba ang kalaban ni David? Ang kanyang ama, si King Saul. May kita natin dito na itong dalawang to ay totoong magkaibigan talaga. No? Dahil sa pagkakaibigan nila ay nandito na may kita natin na pinoprovide sila ng Diyos sa kanilang pagkakaibigan dahil nga nagtutulungan sila at reciprocated ang kanilang
pagmamahalan bilang kaibigan. And may kita din natin dito na, kasi alam naman natin, di ba, si David ay inanointed siya para maging king in the future. And kung isipin mo, ikaw ay kaibigan mo ay ganon, na magiging hari in the future, di ka ba may inget na, ayun, magiging hari pala to, no? Ang taas na ito, dapat ako yan dahil anak ako ng hari din, no? Kung isipin man natin, no, na ang mga ibang tao sa ganon ay naiinggit at mismo ang kanilang kaibigan pa nila ang kanilang hinihila pababa. Imbis na suportahan sila, ay ganon ang nangyayari. Pero si Jonathan, hindi niya piniling mainggit o magselos sa ganong title ni David. Nagpasubmit pa siya sa kalooban ng Diyos dahil ayon ang nais ng Diyos. At isa pa, sa 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 3. And Saul spoke to Jonathan and his son and to all his servants that they should kill David. But Jonathan, Saul's son, delighted much in David. And Jonathan told David, Saul, my father seeks to kill you. Therefore be on your guard in the morning. Stay in a secret place and hide yourself. And I will go out and stand beside my father in the field where you are. And I will speak to my father about you. And if I learn anything, I will tell you. So nakita natin dito ang pagkakaibigan nila na mismong si Jonathan ay hindi niya sinunod at hindi niya tinulungan ang kanyang ama na ipapatay si David. Kundi tinulungan niya pa si David para sabihan siya at maging aware siya sa gagawin ni Saul. So nakita natin dito, no, na kadalasan nangyayari sa buhay natin ay yung isang magkaibigan ay minsan nagkakatraidoran. Pero dito, may kita natin dito na kahit na pamilya pa ang kaharap ni David, pamilya ng kanyang kaibigan, ay si Jonathan hindi niya pa rin tinalikuran si David, no? At tinulungan niya pa ito. So may kita natin dito na sa 1 Samuel chapter 20, kung babasahin natin ito, nandito yung plano ni Jonathan at ni David kung paano niya tutulungan si David. Diba, napakagandang example ito ng pagiging magkaibigan, no? Nagtutulungan ang bawat isa. Hindi man sa mga magkaibigan ngayon na nagkakasiraan, nagkakaawayan, o kung ano man nangyayaring masama. So nakita natin dito ang pagkakaibigan nila na matatag at kahit na dumating sa ganung struggles ay tutulungan niya pa din dahil siya ay totoong kaibigan at covenant sila, no? May kita mo talaga ang kanilang pagiging totoo sa isa't isa. Ang iba sinasabi na kapag nabibilang mo daw ang mga kaibigan mo sa daliri mo ay mabuti yun, no? And yung iba naman minsan sinasabi na konti naman ang friends mo kapag nabibilang mo lang sa daliri mo yung kaibigan mo. Pero ang totoo niyan, nabibilang mo siya sa daliri mo dahil sila lang ang mga totoo mong kaibigan. Madami na naman kinikilalang kaibigan, pero iba pa din talaga ang totoong kaibigan natin. Sabi rin dito sa Proverbs chapter 27, verse 6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So, ganun din, no, pagdating sa pagtatama natin ng bawat isa, ng bawat kaibigan, bilang kapatid. No, dahil ang pagkaibigan ay nagtuturingan na din na kapatid. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Dahil nga, kahit man itama ka nito, kahit man masakit ang sinabi sa iyo ng kaibigan mo, pero itinatama ka naman, ay may kita mo dito ang pagmamahal niya bilang
kaibigan mo. Ganun din sa Proverbs chapter 27, verse 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. No? Sa ESV version, Proverbs chapter 27, verse 17. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. No? So, makita natin dito ang isang pagkakaibigan na inahasa mo ang bawat isa o tinutulungan nyo ang bawat isa. Nagpapalakasan kayo sa pananampalataya. Ganun din kapag may bumagsak ay tinutulungan mong makabangon muli. Dahil dito napapakita ang totoong pagkakaibigan nyo na nag-uugat kay Kristo. May kita mo ba ang totoong pagkakaibigan nyo kung wala si Kristo? Hindi. Walang katotohanan ng pagkakaibigan doon dahil nga saan nyo nabibuild ang pagkakaibigan nyo? Sa kasalanan? No? Kung doon nabibuild is di yung totoong kaibigan dahil nga napapasama ka lang din at nalilid ka lang din sa kamalian at sa kasalanan. Pero kung si Kristo ang pundasyon nyo or ang ugat ng pagkakaibigan nyo, dito nyo naitatama ang bawat isa at dito nyo nalilid kung paano makabangon ang nagkasalang kaibigan. At isa pa sa ating text na binabanggit sa Proverbs chapter 18, verse 24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Kung nakita na natin dito, ang friend na yon ay nasa loob ng iglesia, ang mismo mga kapatiran natin. In a spiritual sense naman, ang isa pa nating kaibigan ng ating Panginoon or ang ating Diyos. Sabi nga din sa John chapter 15, verse 13 to 15. John chapter 15, verse 13 to 15. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you my friends for all that I have heard from my Father. No, na sinasabi dito ng Panginoong Jesus na itawag kanyang kaibigan dahil ginagawa mo ang kanyang utos. Ganun din, no, kung meron ding isa pang verse na you cannot serve two masters. Kung ganon, sinusunod mo ang Panginoon, at the same time, sinusunod mo ang pagiging makasalanan mo sa labas, ay contradicting at hindi po pwede yun. No? Kasi kung sinasabi mong binabalance ko lang, mali yun. Walang ganon. Dahil nga, kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ay dapat dito, nagpo-progress ang pagsasanctify mo at dito mo namumultiply ang pagkamakasalanan mo. Hindi yung binabalance mo lang na banal ako, saglit, sa labas, makasalanan na ulit ako. At higit pa doon, hindi lang siya basta kaibigan, kundi isa siyang Diyos, no, na nagliligtas sa atin. Isa siyang kaibigan, isa siyang Diyos, isa siyang tagapagligtas. At may kita natin dito na sa pamamagitan ng prayer, diba, dito mo na ilalabas, dito mo na ibabahagi ang iyong pangangailangan sa ating Diyos. May kita natin dito na ang Diyos ang bahala sa iyo, siya ang mag-provide sa iyo, siya ang maggagabay sa iyo. Kung ang Diyos ay biniyayaan ka ng mga kapatiran na nagagabay sa iyo, ay maganda 'yon, magandang biyaya 'yon. Pero
napakagandang biyaya ang panalangin dahil dito natin may makausap ang Diyos mismo. Dito natin mapupurihan siya, mapapasalamatan siya, at makakagabay tayo sa pamamagitan niya. At isa pa dito, ang kaibigan din natin ay ang banal na espiritu. Dahil, sino pa ba ang ibang naggagabay sa iyo? Bukod sa Diyos, bukod sa salita ng Diyos, sino pa bang iba? Kaibigan mo ba sa labas? Hindi. Kundi ang banal na espiritu na naninirahan sa iyo. No? Naninirahan sa iyo na nagagawa mo ang mga kalooban ng Diyos. So, isa din dito makikita natin na Jesus is a friend that sticks closer than a brother. May magandang verse na binabanggit na He will never leave us nor forsake us or forsake you. May kilala natin dito na siya ang totoong kaibigan natin. Kung pag-uusapan man natin kung di man natin pag-uusapan ang physical, siya ang kaibigan natin in a spiritual sense na siya ang naggagabay sa atin, siya ang Diyos natin, siya ang nagliligtas sa atin, siya ang dahilan kung bakit tayo nagpapakabanal, siya ang dahilan kung bakit napawalang sala tayo. At nakikita natin dito ang napakagandang blessing na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil nandito tayo, itinatama natin ang bawat isa, nagtuturuan tayo ng salita ng Diyos, nagpapalakasan tayo. At maraming salamat sa Diyos dahil nakaabot tayo ng 24 years. Di man sa pinakauna na magkakasama tayo, pero napanatili niya itong matatag sa loob ng 24 years. Dahil sa Diyos, dahil sa pagkakaibigan ng bawat isa sa atin na nagagaling sa Diyos. Siya ang nag-uugat, siya ang pundasyon. Kaya makikita natin dito sa pinag-usapan natin na mag-realize natin sa bawat isa na saan mo pa ba hanapin ang iyong mga kaibigan? Nasa harapan mo na, katabi mo na, nandyan na, nasa loob na ng iglesia. Bakit mo pa hanapin sa iba? Ano ang makukuha mo sa kanila? Makukuha mo ba sa kanila ang mga naituturo dito? Makukuha mo ba sa kanila ang salita ng Diyos? Hindi. Kaya sana ma-challenge tayo kung di pa man natin ka-close ang bawat isa, nawa dito natin masimulan ang pagkakaibigan dahil wala tayong ibang maging kaibigan pa na totoo kundi tayong mga magkakapatid sa loob ng iglesia. No? At sana mahamon din tayo dito na mag-ingat tayo sa mga kakaibiganin natin dahil dalawa lang ang pupuntahan yan. It's either may influensyan ka o ikaw ang mag-i-influence sa kanila. At sana nakita natin ngayon ang napakagandang blessing na binigay sa atin ng Panginoon ay ang mga kapatiran nagsisilbing totoo nating kaibigan at ang mismong ating Diyos na nag-uugat ng pagkakaibigan natin at siyang nagpatatag ng ating iglesia na hanggang ngayon ay nandito tayo. Kaya sana makita natin dito na itong preaching na ito na itong pundasyon, si Kristo ang pundasyon ng ating pagkakaibigan, no? Hindi sa dahil sa mga interest lang natin, hindi sa dahil mga kahiligan lang natin, kundi dahil kay Kristo nabuo ang ating pagkakaibigan. Dahil kay Kristo, sa Kanya nagmula ang relasyon natin sa bawat isa. Dahil kay Kristo, tayo naligtas. Dahil kay Kristo, ay nakapagtama tayo ng bawat isa. Dahil kay Kristo, ay naitatama natin ang
bawat isa sa tamang landas patungo sa Kanya. Sana maunawaan natin at may sa buhay natin ito. At ayun nga, maraming salamat sa Diyos dahil for 24 years ay nandito tayo at more years to come. Sana sa umagang ito at sa dating na program mamaya, mas mapanatilihin pa natin ang fellowship sa bawat isa dahil dito mas nabibuild ang ating bond o ating friendship. Dahil kung wala nito, kung walang fellowship, kung walang church gatherings, paano natin madedevelop ang pagkakaibigan natin kung wala tayong pakikisama o fellowship sa bawat isa? Baka ang naisip natin, nagkakasiraan tayo sa bawat isa, may left out, no? May di ka sinasali. So, dapat lahat tayo dito ay totoong magkakaibigan na nag-uugat sa ating Diyos. At yun lamang ang mensahe at sa Diyos lahat ng papuri.